Gusto mo ba ng mas asensadong relationship? Ngayong 2026, then kailangan mo i-apply itong bibigay ko na tips sa inyo wherein I guarantee you mapa-unsubscribe ka or mapa-unfollow ka sa akin kapag hindi naging effective ito. Just do it consistently. And dapat seryoso kang gawin ito. Okay? And trust me, makakita mo na mas mag-improve yung relasyon nyo, yung connection nyo sa mga anak mo, ganun. Or connection mo sa boyfriend mo, ganun. Okay? Trust me. Gawin mo ito. Let's go! So number 1, kailangan mong iwanan yung mga hindi magandang nangyari or alaala ngayong taon. Huwag mo itong dadalhin sa susunod na taon, so 2026. Bakit napakahalaga nito? Kasi sometimes yung mga negatives or yung mga hindi magandang nangyari, nagiging kulungan mo yan. Like for example, imbes na may magandang moment na nangyayari sa inyo, like for example, birthday ka nun, anniversary, pero dahil meron kang naaalala na hindi magandang nangyari sa nakaraan, ibabalik mo yon hanggang sa masisira nito yung atmosphere, hanggang sa magre-react ka ng hindi maganda, then sinisira mo yung moment. So, hindi nagiging asensado. Okay? Or like for example, may mga decision making or may mga gagawin kayong mga decision dahil sa hindi ka pa nakamove on nung nakaraan, you are carrying that into your heart. Ma-affect or merong epekto or merong influence nito sa kung anumang lalabas sa bunganga mo or decision or opinion or ideas mo na sasabihin mo sa partner mo. Okay? Because past is like a cage. Especially mga negatives or failures or mga hindi nang ganda na nangyari sa nakaraan. Parang kulungan yan. That if you don't want to get out of that kulungan, then makukulong ka talaga dyan. Dyan lang iikot ng ang mundo mo. And trust me, walang patutunguhan, walang asenso yung buhay at relationship nyo. Kaya mga kapatid, kailangan yung matutunan. Or hindi lang naman sa relasyon yung dalawa or hindi lang naman sa cheating, ganoon. Kundi like for example, if you do business. Ngayon, kapag nag-fail siya sa ngayon 2025, huwag mong dadalhin yun sa 2026. Ang dalhin mo lang yung lesson na natutunan mo. Dahil hindi po ibig sabihin na kapag nag-fail ka ngayon 2025, mag-fail ka din this 2026. Hindi po yan ibig sabihin na ganun yung mangyari. Okay? Number 2, na tip ko sa'yo is that mas mag-focus ka sa positive side. Because meron kasing trick itong utak natin. Okay? The more na mas nagfo-focus ka kasi sa negative, sa hindi maganda, yun yung mostly na nangyayari sa buhay mo. It says that in the book of Proverbs, it says that as a man thinketh, so is he. So kung ano yung laman ng puso mo, kung ano yung lagi mong iniisip, yun yung magiging ikaw. So kung focus ka lang sa mga negatives, mga hindi magandang nangyari, or when you're thinking na mag-try din ng ganito, mag-try pero ang daming negatives, tapos dun ka nag-focus, yun talaga yung mangyari, and sadly, walang mangyayari talaga sa'yo. Ganon din sa relationship, mga kapatid. That kapag nakafocus ka lang sa mali niya, sa hindi niya magandang ginawa sa'yo, sa kamalian niya sa buhay, ganito, then mas marami kang ma-encounter na hindi rin maganda sa kanya sa relationship nyo. But kapag matuto ka na mas mag-focus sa positive side, sa mas maganda niyang nagawa, sa mas maganda or sa mas bright or sa liwanag, then yun din yung mangyayari sa buhay mo. So kung gusto mo na mas asensado na buhay, mag-focus sa positive this coming 2026. Okay? So number 3 na dapat mong gawin ngayong 2026 is that wag nyo pong kalimutan na i-priority yung relationship nyo. Alam nyo kung bakit namamatay yung relationship nyo? Kasi nawawalan na kayo ng time eh. Hindi nyo ito naasikaso, hindi nyo ito nagiging priority, namamatay na yung sex life nyo, namamatay na yung connections nyo, namamatay na yung bonding nyo. Why? Kasi naging busy na kayo ng sobra sa trabaho, sa career nyo, paghanap ng pera, hanggang sa nako-compromise yung relationship nyo, hanggang sa isang araw na lang naisip mo, bakit hindi ko na mahal yung partner ko? That's a lie, kapatid. Hindi dahil sa hindi mo siya mahal, kundi hindi mo lang siya na priority, hindi mo lang siya nabigyan ng time. At kung ano yung hindi natin nabibigyan ng time, namamatay. In short, kapag hindi natin napapakain yung relationship natin towards our partner, mamamatayan. So, make sure this 2026, kung gusto mo na mas asensadong relationship, make sure na bigyan ng time ang relationship, lumabas, mag-enjoy, mamasyal din with your family, and then, tsaka ka babalik na magtrabaho. Wag mo lang kakalimutan na bigyan ng time yung family mo,
yung mga anak mo, yung asawa mo, okay? Pwede naman na enjoy mo ang relationship nyo habang ini-enjoy nyo yung trabaho nyo outside, okay? And number 4 na dapat nyong gawin this 2026 is that to seek the Lord. I realize na sa mundong ito, no matter how kayaman you are, no matter kung gaano kalaki yung pera mo sa bangko, if you don't know the Lord, then walang patutunguhan yung buhay mo. At maniwala ka sa hindi, meron at merong kulang sa buhay mo. Sabihin na natin, sige, mayaman ka na, may pera ka na, masaya ka sa family mo, pero alam mo, sa loob-loob mo, meron at merong kulang. Why? Because hindi pwede na mawala sa atin yung creator natin, which is God, which is Jesus Himself. So, kaya kulang kasi wala siya sa buhay mo. Kaya ngayon 2026, I encourage you to seek Him. Read your Bible. Go to a church where you feel and you see the presence of God. In that way, mas makumpleto yung buhay nyo. At kung may problema sa families nyo, trust me, the Lord knows ang exactly na problema at ang exactly na dapat nyong gawin. That is why seek Him. Ang sabi dito sa Hebrews chapter 11 verse 6, God is a rewarder to those who diligently seek Him. Anong ibig sabihin? Kapag nangangailangan ka, kapag may mga gusto ka rin, may mga needs ka, tapos you're seeking the Lord, He will reward you, He will bless you, He will fix whatever, kung ano man yung broken sa'yo. That is why I encourage you this 2026, make sure to seek the Lord. Okay? And number 5 na tip ko sa inyo na dapat nyong gawin is that be more prayerful. Be more magtiwala sa Panginoon. Okay? Make sure kahit gaano ka busy or thriving na yung business mo or mag-start ka pa lang ng business or may problema sa loob ng families nyo, may problema sa asawa mo, ganun. Ang isa sa pinakasagot niyan is that be more prayerful. Okay? Mas magtiwala sa Panginoon. Manalangin sa Kanya. Humingi sa Kanya ng tulong, ng wisdom, or ng mga dapat niyong gawin. Humingi sa Kanya. Okay? Tandaan niyo yan. Because prayer is like communication. And anything na walang communication, namamatay. Sa relasyon nyo nga, kung walang communication, namamatayan. So, what makes you think na mabubuhay ka kung wala kang connection or wala kang communication sa Panginoon? That is why I encourage you that you need to be more prayerful because prayer is a communication to the Lord. Tandaan mo yan. Okay? And I know that He is listening to you and He is willing to bless you, lift you up, and answer kung ano man yung hinihingi mo sa Kanya. So that's it. Maraming salamat po mga kapatid for sharing, subscribing sa video natin or sa channel natin or sa Facebook page natin. Maraming salamat. God bless you. Bye.